our channel. So ano yung pag-uusapan natin ngayon? Yung medyo seryoso ngayon yung topic natin is, kumbaga, yung adoption. So, na-mention na namin sa previous videos namin na pag-uusapan natin ito kasi isa to sa mga part ng, kumbaga, sa journey namin sa paglipat dito at mga bagay na ginagawa namin sa regular na pamumuhay. So, yung topic is, yes, adoption. Kung sinusundan nyo na kami sa previous vlogs namin, in process kami para mag-adopt ng mga, in process kami para mag-adopt ng isang bata na nasa amin na. Pero dito sa Canada wala pa, sa Philippines. So, yung itatapos natin kung paano talaga nag-start yung adoption sa pinakauna talaga. Diba? So, a bit of history kasi medyo matagal na nasa amin si Rai. At talagang this time sigurado na in process na kami para i-adopt siya. Kaya willing na i-share na namin talaga yung storya behind sa journey namin. Yes. So let's start noong 2007. Umuwi si Lex. Siya lang muna mag-isa noon. Tapos first time niyang nakita si Rai. Yeah, so wala kumbaga pinresenta na gusto sanang i-adopt talaga si Rai sa amin. So yung initial visit ko doon para lang bumisita. Pero at the same time, pinakilala na rin sa akin si Rai. Sobrang liit niya pa nga parang baby talaga siya. Kaya, ayun, nakilala ko rin siya bilang baby. Yeah. Pero syempre, at that point, hindi pa ready. Yun. Hindi pa mutual yung decision na i-adopt siya. Kasi matagal na kaming married, tapos lagi talaga kaming nagtatry naman. Kasi gustong-gusto ko din talaga maging mom, and then makapag-start kami ng family. Ang dami na naming trinay. Lahat na nang trinay, lahat na nang ininom. Nagbumili ng mga libro, mga ganon, mga lahat ng mga ganyan. yung pag-test, pag-schedule ng kung ano man yung maximize yung chance na magkaroon. Pero wala naman talaga. Unfortunately, sa ngayon, hindi kami na binibigyan ng blessings. Yeah. And parang siguro nga, yun yung way ni God na din na siguro para talaga sa amin yung adoption. Initially, tama naman yung sabi ni Molly, hindi naman na sa 100% ready ako. Dahil kasi, at that point, kino-consider ko talaga yung mga potential na yung kinalalagyan ng bata din. Dahil kasi, syempre, mawawala siya sa tunay na nanay niya. Yeah. At that point, hindi pa rin sigurado kung okay ba talaga yung nanay niya na ipa-adopt yung baby. So, ayun. Fast forward 2018, umuwi kaming dalawa. First time namin nakita si Rai. Sobrang bibo, sobrang close agad sa amin, lalo na sa kanya. Yung tawag agad sa kanya, Papa. Yun. Sinasabi namin, Uncle Daddy yan. Papa? Paulit-ulit siya talagang Papa. Parang, kumbaga, yung panahon, buhay-buelo din at the same time sa mga bisita namin sa Pilipinas na, yun nga, siguro, masasabi na lang natin na meant to be. Kasi, yun nga, sa umpisa pa lang, nakita ko na siya bilang baby, nakasama ko na siya. At the same time, hindi bigla-bigla na biglang binigay na lang yung baby. Tapos ayun na, nandun na sa amin. So for 3 weeks na nagbakasyon kami, nandun din sa amin siya talaga, parang full time. So parang iniwan sa amin siya para maging baby namin habang nasa bakasyon kami. Hindi naman kasi yung nanay, medyo close naman sa pamilya. Kaya kakilala siya at yun nga, talagang buhay-buhay na nakikita si Rai, nag-i-interact doon sa mother niya.
At at the same time, nag-uusap, nakikilala sa isa't isa yung si Rai at yung mother niya. And also, lagi talaga kaming nag-video call. Mula nung baby siya, tapos habang lumalaki, lagi talaga nasa present kami sa buhay ni Rai. Kahit ang auntie, uncle lang, present din talaga kami. Lagi kaming video call, lagi, like siguro once or twice a week, ganun. Kumbaga na talagang habang lumalakas si Rai, nandun na kami talaga sa buhay. Picture. Hindi naman sa bigla-biglaan na, yun na, over the years, talagang nakilala din siya kahit paano habang lumalaki siya. Tapos, nung 2018 na yun, bago kami umuwi, kinausap namin yung mom niya kung willing ba siyang i-adapt na namin si Rai. Kasi 100% na kami. Mutual na yung decision namin na gusto namin mag-adapt. Pero if pwede, si Rai lang talaga. Kasi syempre, hindi naman kasi mahirap din talagang consideration sa options sa pag-adopt. Kasi alam naman natin, magagaling sa iba yung baby o yung bata. Saka may madaming involved na tao. So, kahit paano, para sa side ko naman, masaya naman ako na yung proseso, kahit paano. Hindi ibang regular na process. Dahil sa ngayon, hindi pa namin fully alam kung ano yung mga necessary steps na gagawin, lalo na dito sa Canada. Kung kukunin si Rai, ano yung mga kailangan namin gawin. So, nung kinausap namin yung mom niya, unfortunately, at that time, hindi naman ready yung mom niya. Siguro dahil nga napamahal na sa kanya yung bata, lagi niyang kasama mula nung pinanganak niya, diba? Which is understandable. So, hindi naman, yun nga, as much as possible, dahil kasi nga, open kami sa idea na adoption, pero ayaw din namin na persado yung buwelo, kumbaga. So, nilet go na lang namin yung idea na yon. Tapos nung fast forward na tayo ng 2020, doon na pumayag yung mom niya. Yung siya na mismo yung kumontak sa amin para i-allow na yung bata. So yung konting background din kasi na syempre na sa atin, alam naman na natin na hindi naman lahat as fortunate. Kaya siguro after considerations at nakilala din kami ng mother niya, napag-decision na fully open na siya sa idea na i-proceed na yung adoption. So, natuwa kami na sobrang na-excite kami. Tapos, sobrang excited. Yung initially, kung makikita niyo yung dating bahay namin, isa sa mga kwarto doon talagang kinonvert namin talaga para sa bata talaga. Lahat ng yung furniture, nilagyan ng kama na talagang pambata, yung mga design. Nag-print na din kami ng mga picture niya para sa kanya paunti-unti na talagang gusto sana namin i-welcome talaga siya. Bilang pagpasok na doon at pumasok siya sa buhay namin na welcome siya talaga para sa amin at sana para sa kanya. So, and na-excite din siya. Excited siya. Na malaman na yun nga, ipoprocess na yung adoption at pinapaalam namin siya. Included siya sa mga desisyon, kumbaga. Ayaw namin talaga na ipagtago o naman na yung talagang history niya. Kung saan siya nanggaling, kung saan siya nagsimula, yun yung namin talaga na i-preserve kahit paano. Importante talaga yun sa kanya at sa amin na din. Tapos, nung iniwan na nga ng mama niya doon sa mga kapatid ko, and after mga 2 weeks ata, nag-start na siyang nagtatos. Yun ang problema. Yun ang naging problema. Sa medyo siguro lumabas yung separation anxiety. Para nagkaroon siya ng separation anxiety. Dahil kasi initially, nandito kami sa Canada. So, which is understandable na kamo lahat pumayag na at
akala namin, okay naman lahat. Yung nangyari is, doon muna siya nag-stay muna siya doon sa sister-in-law, sa kapatid niya. So, first couple of days, couple of weeks, dumaan, talagang nag-iba yung timpla ni Rai, kumbaga. Yeah. Hinahanap niya yung nanay niya. And then, laging mainitin yung ulo niya. Tapos, talagang umiiyak talaga siya dahil hinahanap-hanap yung nanay niya. Yung iyak niya na nagwawala talaga siya. Yeah, as much as possible, tinry na talaga namin. Pero yun nga, given sa thought process namin na ayaw namin ma-shock yung bata, ayaw namin ma-traumatize. Ayaw namin porsahin siya. As much as possible, yun nga, iniiwasan namin yun. Kung masakit na rin sa amin yan, dahil kasi talagang, kala namin talaga, Saka nag-contact na tayo sa mga agencies. Yun, yung mga kailangan, mga steps. Nag-call na kami, tapos na-refer na kami dun sa Alberta government ng adoption services kasi relative adoption to, hindi pwedeng private gawin. So, relative adoption sa government talaga siya dapat i-process. So, may natanggap na kaming email kung ano mga pwede namin gawin. Pero dahil nga sa sitwasyon na nandito kami, yun nga, medyo nagbago yung timpla ni Rai. Talagang napag-desisyon na lang namin. Kahit yun nga, medyo mabigat sa amin. Lalo sa akin yun. Naapektuhan talaga siya kasi si Molly kasi yun nga. Kala talaga namin good to go na kami. Ilan na buwan umiiyak-iyak pa sa Molly. Grabe yung napagdaanan ko. Pero at the same time, yung best interest ni Rai yung mas inisip namin. Na ayaw namin porsahin siya, parang ayaw din namin na feeling niya, kinuha namin siya sa pilitan sa mama niya. Kaya kinausap na lang namin yung biological mama niya na yun nga, unfortunate decision, kinailangan talaga na ibalik siya sa nanay niya. Kaya 4 years old siya at that time. 4 years old. Dami namin trinay, lagi kami nagvi-video call, lagi kami nagi-games. Tapos as much as possible, yung normal na interaction namin, habang nagbi-video, nakikipag-interact sa kanya, yung usap-usap, yun nga, mga games, so naman. Yung parang yung attention niya sa amin. Pero yung talaga, hindi nakita namin. Hindi namin tinry talaga namin na kahit pa paano, mabaling yung paningin niya. Yeah. Pero at that point talagang hindi niya tanggap. Oo, hindi niya tanggap. Hanap siya ng hanap sa mama niya. So, yun. Hindi na lang namin tinuloy yung adoption process dito. Tapos, so, yun nga. Medyo nalungkot talaga. Nalungkot. Tapos, yung mga binloy namin sa kanya, yung kama, ganyan, binenta na lang namin. Dinispatch na lang namin. Wala naman kaming choice. Pero yung mga kumot, hindi. Buti na lang hindi. Kasi, nagamit niya sa Pilipinas. So, yun. Pero yun nga, fast forward naman sa Pilipinas na nung nag-decide na tayong umuwi. Yun. Totally unexpected. Initially, yung plan namin doon is regular na magbakasyon. Hindi naman sa magbakasyon pala. Yun, 1 year. 1 year na sabbatical. Career break. Yeah, so, yung initial na career break na yun, unexpected talaga na ang nangyari, kumbaga. So, noong 2021, umuwi kami. So, nagbabakasyon siya. Like, yung dumadalaw-dalaw na siya. So, nung bumisita kami, yun nga, the usual, regular na, pag nauwi kami, may bisita, sinasama-sama namin si Rai. At that point, medyo, syempre, may edad na rin siya. Yeah. 5 na siya. 5 yeah. That so, time. Yeah. The usual pa rin yung niya, yung pagturing niya sa akin talaga, hindi nagbago. Oo, sobrang close talaga sa kanya. Naano ako dun sa kay Rai dahil kasi parang hindi kami nakakalimutan din. Oo. So,
ayun, so proceed to normal dahil kasi hindi naman namin in-expect na magbabago yung ihip na hangin dahil kasi gusto sana namin ma-explore kung ano yung tunay na pamumuhay sa Pilipinas. Dahil ako bilang dumating dito ng 6 years old pa lang, bata pa. Halos lumaki na dito sa Canada nga. Kaya at that point, yun yung isa sa mga goals. Mahilig kami kasi mag-goal setting. Yung mga gusto namin pangarap, gusto namin mabuo. Nag-uusap madalas kami para ma-achieve yung mga bagay na yun. So, isa yan is career goal at mapatpat sa Pilipinas. 1 year ang stay namin doon. Tapos, siguro every 2 months, dumadalaw si Rai or after 3 months, ganyan. Kasi COVID pa that time, mahigpit pa din. Yun, no. Then, may pamangkin din ako. So, silang dalawa, pag bumibisita sa amin, talagang enjoy sila. Yung tinitiran kasi namin, medyo mas malawak kaysa sa nasa city. Yung sa city kasi medyo kung bata, syempre mag-iingat sa mga sasakyan, sa mga paligid. Yeah. So, yung tinitiran namin malawak, kaya tuwing pupunta yung mga bata, takbo sila kahit saan. Tapos, nasa tabing dagat lang kami. Kaya si Rai sobrang hilig nun mag-swimming, maligo. Kaya talagang enjoy siya dun sa area na yun. So, nung medyo matagal-tagal na, pero ito nag-book na ako ng ticket pa uwi kasi ako muna yung uuwi. Ako muna yung babalik. So, May ako nag-book noon. Tapos, nung mga July, pagkatapos namin kumain, biglang lumapit to si Rai. Tapos, ano yung sabi niya? Sabi niya, siya pa yung kaya nagulat talaga kami na sa sinabi ng bata. Sabi niya, Uncle Daddy, Uncle Mommy, pwede bang dito na lang ako makitira? So, sabi namin, bakit gusto niyang tumirang bigla sa amin? Para sa amin, nakalipas na kami sa, tanggap na uncle lang. Tsaka siya pa rin yung, nandun kami para sa kanya, kumbaga, na bilang tito, or uncle, or auntie. Kaya nagulat talaga kami, tapos nagkatinginan na lang kami, tapos sabi namin, sigurado ka, baka hanapin mo si mama mo, baka mag-iiyak ka, ganun. Confirm na, parang, sabi na, hindi, gusto ko talaga dito. So parang genuine talaga na, sinabi niya yun. So parang, nagtataka kami na, pero, pinalampas na lang din namin yan. Sabi namin, sige, magpaalam ka muna sa nanay mo. Kung papayag siya, pwede naman. Tapos, kami na gano'n na, ano ba yan? Kala namin, sabi namin, bata pa yan, magbabago na naman siguro isip. Kaya, wag na lang muna natin, hayaan na lang natin yung panahon na magsabi kung ano talaga ang mangyayari. Dahil kasi, which is yun yung laging nire-remind ni Alex nung time na sobrang na-down ako dahil nga hindi nag-push through yung adoption. Sabi niya na all in time, kung para talaga sa atin si Rai, God will make a way. Yung yun nga. So, kaya nung... ayaw kasi nagpo-push ng mga bagay. Yung para sa akin, tinitingnan ko parati yung panahon na ang magdidikta. Hindi wala naman tayong control sa panahon, kundi kung talagang para sa amin, darating at darating yan. Pero medyo mahaba na kasi talaga yung usapan. Mas mahaba pa yung kikwento namin. Kaya pasensya na. Gawa na lang kami ng part 2. Kaya sa mga nakaka-curious dyan or nagugustuhan naman yung mga hopefully, yung content namin, dahil kasi karireboot din namin yung ng channel namin, kaya maaari, baka mag-subscribe na lang and ilag nyo rin yung video na to, hit yung notification bell para lang updated parati kayo sa mga i-release namin na video regarding sa process, sa pag-process namin dito sa adoption, at overall yung pag-settle back namin dito sa Canada. And naging experience din namin sa Philippines.
Philippines for 3 years. I-share namin yun. So marami kami i-share at unti-unti lang. Unti-unti kasi yun nga, buwelo-buwelo lang dahil nga nagsisimula pa lang dito, medyo busy din. Yes. Pero tinatry namin at least once a week mag-release ng video. So every Saturday, magre-release kami. Yeah, kaya please subscribe and follow our channel. Anyway. So I guess dito lang muna. So until next time. Bye!